For this video nga mga guys no, at ito dumating yung truck nakakargahan ng ating deliver na heavy equipment. At ito sinisimula na nga nitong umatras at umayon sa kanyang posisyon at para yung kanyang likuran maging flat at may rampa yung ating heavy equipment no. At ito iniikutan natin at chinecheck natin kung nasa kondisyon ba yung mga nasa paligid nito bago pumasok para wala nang maging aberya kung sakasakaling bibiyahe na sila no. At ito nag-atras abante at kinukuha niya yung tamang posisyon na dapat masunod dahil sa straight lang dapat straight, kaya ito patuloy na naglalagari. Atras abante. Sige pa, atras pa. Ito nga pala, shoutout sa ating operator no. Siya yung namamahala sa mga crane natin na ganyan. At siya din yung may kinukuha ng ganyang lobed para sakyan yung crane natin pa delivery no. At yan, pumunta na siya sa unahan para ma-check na yung posisyon kung okay na ba, pantay na ba. At ganito pala paano magkarga no. Papakita ko sa inyo kung paano magkarga. Ito pina-atras muna to ng sagad at para yung rampa niya ay ibabagsak tapos sa abante ulit kasi medyo mabigat yung magiging rampa. At ito huling paalam na dito, kailangan na rin natong may deliver para mapakinabangan na rin bibili. At ayan no, sariwang-sariwa ang ating mga unit no, goods na goods. At ito umakyat na yung ating operator doon at ito namang lobed umatras pa ulit para mailaglag yung bakal, yung pinakarampahan ng gulong no. At yan, ilaglag na. At yan, umakyat na, tinanggal na yung tali at nakatali kasi yan para hindi malaglag yung mga rampa na tinatawag na yan. Basta yan rampa, ang tawag dyan bakal na sulit sa mga hindi alam yung rampa. At ayan, napaandar na yung crane, napailaw na. At ito, tumulong na yung operator doon sa mga tropa niya, mga dati niya itong kasamahan. Ayan. Yan, nailaglag na nga yung rampa. At nakikita nyo naman, nakapulakda na dyan sa baba. At ayun, pinagbabalibag na yung mga gulong. At magagamit din yun mamaya para maging sagasaan ng gulong natin na malaki para hindi sumabit yung tangke sa ilalim. At ayan, pinagbababa na yung mga kailangan para pag-abante niya hindi na siya malayo-layo yung mga kailangan nila. At ito, binaligtad na uli yung malaking bakal na rampa na yan. At ayan, kung nakikita nyo ba, sobrang ingay niyan. Medyo inano ko na lang kasi hindi rin natin mapapakinggan sa sobrang ingay ng makina ng truck. At ito, inikutan ko na. O yan, nakababa na. O, tumabante na. At iduduktong lang niya sa medyo mababang bahagi ng semento na yan no. Ayan, ganyan lang yan. At ito naman, nagsimula na itong tanggalin yung kanyang ilaw. At dahil dyan, dadaan mamaya yung gulong na malaki. At ito, dumating na yung sundo ko. Tinatanong ako kung magkakape na daw ako. Sabi ko, tubig lang na malamig, okay na. At ito no, tapos na namin may karga. At hindi na rin nabidyohan at tumatras na uli. At para ikarga yung mga rampa na binaba kanina no. At ito, kung nakikita nyo yung binaba kanina, ngayon nakasakay na. At ibabalik na naman yun, yung rampa na yan. At bumaba na yung driver no. At ayun, okay na, tapos na kami magkarga. At ito naman, sinundo na ako ng makukulit kong chikiting no. Ayan,
wala nang magawa kundi harutin ako ng harutin, takbo ng takbo. Kasi ngayon lang sila nakakalabas pag may gagantong gabi, alas 12 na yan, at sa umaga may trabaho, hindi sila pwedeng magtakbo-takbo, saka maalikabok masyado dito dahil pollution na. Ayan, kala mo nakawala sa iwahig. O yan o, sobrang saya ng bata. Kung pwede lang balik lahat maging bata na, walang problema, wala nang kaso wala, kailangan natin talagang tumanda at para sa mga ibang bata naman magiging bata natin. At ayan, naka-start na yan. Nagpapahinga na lang yung operator at yung driver at yung helper nagtatali. Kaya mamaya-maya ay lalakad na yan pag maka-ready na silang lahat at may karga pa yung motor. At ito, kinakarga na nga yung motor. Yun, ay karga na. At ito na ulit ako, binalikan ko na itong magpina ko ditong hinihintay ako. At ayan nga yung bunso ko na yan, tinatawag na ako. Ay, hindi pa ako pwedeng humawak at meron pa akong dumi-dumi sa kamay. Kaya hanggang kaway-kaway lang ako dyan. At ayan din, sabi ko bitawan na lang at ako na yung hahabol. At ayan, at para din nakawala sa iwahig yung bunso na yan. Lahat ayan pala yung magkasunod, magkaagwat lang ng ilang taon. At siguro kaya nagkaroon kagad ng kasunod dahil boring siguro yung ate, kaya siguro nagkaroon din kagad ng kasunod yan. Hindi naman sinasadyang nung magkasunod kagad, pero Diyos na yung gumawa ng paraan para hindi maging boring yung bunso.